Mga kababayan, there are already 21 names recommended by the National Bureau of Investigation at tinanggap na rin po ng DOJ, ng Department of Justice at referred na po sa National Prosecution Service upang gumawa ng case build-up laban sa 21 individuals, mga kababayan. Pero hindi po isinama nila Boyeng Remulla at ng National Bureau of Investigation si Speaker Martin Tambaloslos, no? Hindi po siya isinama sa 21. Sa 21 po, nandun ang pangalan ni Saldico, parang compliance. Kunwari po, isa pa pala yan sa kung bakit napapansin nyo si Ka Eric pag nagla-live ako o nagvi-video. Panay ang ganon ko. Mataas po ang aking acidity or hyperacidity resulting to acid reflux, no? Minsan nawawalan pa ako ng hininga dahil nagkakaroon ng heartburn, no? Masakit. So, ang problema ko kasi, kung uhaw na, si Ka Eric, ang iniinom ko po ay Coke. Parang si Tatay Tigo. Masarap talaga yung Coke. So, ganyan po. At kape. So, grabe ang surge ng acid. I have to do omeprazole, no? Kailangan kong bumili ulit ng omeprazole for the next 30 days, no? Kailangan kong mag-treat ng aking hyperacidity. Ang dami dami ka nang nararamdaman sa katawan pag may edad ka, no, mga kababayan. Okay lang kung may mali-malitang dinideliver. Nalimpak-limpak na salapi, wala. Itong ating source of livelihood and economic support, yung monetization ni YouTube. At kahit ganon din po, minsan may consultancy, minsan wala, doon sa mga industrial issues hinggil sa radical and militant labor infiltration problem na ginagawa po ng CPP, NPA, NDF sa mga industrial zones at mga kumpanya, no? Pero hindi rin regular, no, na pinapatawag si Ka Eric. But nonetheless, let's survive. Mahirap man ang buhay, may pinapaaral, pero ganyan din po ang kalagayan ng milyong-milyong mamamayang Pilipino na naghihirap. Okay? Paano nga talamak ang takipan ng mga buhaya? Let's start, mga kababayan. Sa 21 po na pangalan na nakalista, kasama po si Senator Chis Escudero, Senator Joel Villanueva, Senator si Binay, hindi. Si Bong Revilla, I don't know kung naisama. Hindi ko kasi nailista. Nandito po sa phone ko. Pero nandun po ang mga Diskaya, nandun po sila Bernardo, mga 21 po sila. At hindi pa po naisasampa ang kaso. Ngunit sila ay recommended to be filed with cases. So ibig sabihin po nasa antas pa ng pagkakaroon ng case build-up by the National Prosecution Service ng Department of Justice. Pero nakakalungkot at nakakabahala at the same time na hindi po isinama si Martin Romualdez sapagkat siya naman talaga ang co-chief architect of this plunder. Sapagkat ang the other half ay ang pinsan niyang si Marcos Jr. No? Dalawa talaga sila ang pasimuno nitong lahat. Si Martin Romualdez po ang nagsasagawa ng execution of the design na pinag-usapan nila ni Marcos kung paano ay ipalusot ang dati ng illegal na pinagbawal ng Korte Suprema na hindi ka pwedeng maglagay ng lump sum budgeting, dapat naka-line item budget at may mga particularities and specifications ang mga budget allocation and appropriations being part of the budget process. Subalit, ito po ay pinalusot sa pamamagitan ng CICA, Congressional Initiated Cash Allocations at Unprogrammed Budget Components. Lahat ng ito po ay hindi pa na-rule muli ng Korte Suprema sapagkat ito ay panibagong mukha ng pandaraya sa budget. Dati, tinatawag yan na PDAF. How do you call that?
Development Acceleration Fund. Ano, mga kababayan? O tinatawag din na Congressional Development Fund, CDF, PDAF, at kung ano-anong pangalan, but it was a pork barrel. Hindi po pwedeng makisawsaw at makialam sa pagpapatupad ng mga appropriations sa budget ang Kongreso sapagkat yan po ay nasa mandato at kapangyarihan lamang ng Executive Department, supposedly, under the law. Pero inikutan pa rin po nila ito, ano? Sa panahon ni Pangulong Duterte, bawal po yung mga congressional insertions. Bawal po yung mga unprogrammed items na yan sapagkat tinitingnan, nire-review ni Pangulong Duterte yan at hindi niya pinapayagan na magpalusot ng mga bulto-bultuhang mga pondo na pagmumulan po ng kasindikatuhan. Kagaya ng nangyari dito sa 3 budget cycles po ni Marcos. 2023, 2024, and the most notorious na sindikato budget, the 2025 General Appropriations Act, mga kababayan. Ngayon, based on the ongoing Senate Blue Ribbon Committee investigation and per revelations of testimonies there na naganap, ang pinakasuhan po mga contractors, pero marami pang hindi kasama. 21 pa lang po yun, ano, ang mga nakalista, at subalit ang pinaka-sentro sana na siyang pinakadugtungan ng punong arkitekto. Kung sino talaga ang nagdisenyo nito, hindi po nakasama si Martin Romualdez. In fact, tudo atake siya ngayon kay Gutesa, itong Master Sergeant Gutesa. Binalikan po nila ito, no, at tinira na ng dalawang kunwari ay mga kasamahan niya na nakatalaga din bilang security escorts kay Saldico, at sinabi nilang walang katotohanan ang mga pinagsasabi nito ni Master Sergeant Gutesa. But expected po yan, mga kababayan, no? Including ang pag-discredit kay Gutesa na ang kanyang notarial services ay peke daw, bogus, at walang bisa dahil dinaya ang pagpapanotaryo. Pero para sa pananaw ng ordinaryong mamamayan, regardless kung nanotaryo o hindi, hindi naman po sa korte ginamit ito. Ang importante, sinumpaan po niya yon sa harap ng Senado, sa loob ng komitiba, at sa harap ng buong mamamayang Pilipino. Sa Pilipinas at buong daigdig na nakapanood po doon, ay nanumpa si Ginoong Gutesa. That is already more than enough para po bigyan ng bigat at katuturan ang kanyang mga naging pahayag. The technicality of notarial notes doon po sa nagnotaryo, secondary po yun, no? Pwede po yun ma-revise at pwede po yun magkaroon ng amendment doon sa kanyang naunang salaysay. Ang importante, sinusumpaan niya in an open public forum, officially sa Senado, and right before the nation. Yun po ang mahalaga dyan, no? Hindi daw kakasuhan si Martin Romualdez. Ang sagot ni Remulla sa tanong na yan sa media briefing kaninang umaga ay dahil daw wala pang corroborative na mga nagpapatotoo o dumudugtong doon sa binabanggit ng isang testigo referring to the testimony of Master Sergeant Gutesa. Aba, di po ba nauna nang sinabi sa sinumpaang salaysay na mag-asawang Diskaya na ang pangungulikta ni Saldico ng limpak-limpak na mga salapi, no, by the hundreds of billions of pesos or millions of pesos to the several tens of billions of pesos ay ginagawa niya sa pamamagitan ng utos at pakikipag-usap nila o ang kanilang arigluhan ni Martin Romualdez. Nakalahad yan at nakasaad sa joint affidavit po ni Sara Diskaya at ni Curly Diskaya, mag-asawang Diskaya, na binabanggit nila na ang pangungutong, ang pangkobra ni Saldico ng almost umaabot ng 25% to 30% ay nanggaling din sa utos at ariglo nila ni Martin Romualdez.
Hindi pa kasama siyempre ang mga kongresista na kumukuha din ng 15%, mga kababayan. So ano pong hinahanap ni Boyeng Rimulya na sinasabi niyang corroborative component? Nauna na ngang ipinahayag po ng mag-asawang Diskaya sa kanilang joint sworn affidavit or joint sworn statement. Hindi ba ito ay tumutugma sa direct open testimony na inilahad ni Gutesa? So, malinaw na hindi po interesado si Marcos sapagkat magbarkada po ito. Marcos, si Boyeng, si Martin Romualdez, magbabarkada po ang mga ito. Hindi po totoo na sila ay kunwari mayroong hidwaan o hindi pagkakaunawaan dahil sa pagsambulat nitong mga iskandalo ng trilyon pesos na pangungulimbat at pandurobo sa kabanang bayan sa flood control projects na ito. Hindi po. Magkakabarkada po yan si Tambaluslos, si Rimulya, si Marcos, at even itong sila Saldico. They are part of the overall gang of criminal syndicate plunderers na nagpaplano kung paano po ang pagkatay at pag-atake sa pundo ng bayan. Kaya expected po natin na palulusutin at palulusutan ni Boyeng Rimulya ang itong involvement ni Martin Romualdez na ito. Kaya hindi siya sinama, no? Itong kay Saldico, ito din po ang binabanggit ko. Sapagkat kung politikong-politiko ang nakaupo sa isang sensitibo na posisyon sa isang very sensitive and important agency of government such as the Department of Justice, ang mangingibabaw po dyan ay ang laro ng politika at ang kanilang mga vested interest bilang mga magkakasabwat na politiko. How would you expect Rimulya to do the investigation on Martin Romualdez and eventually file relative cases of plunder among other criminal offenses kung ang pagkakaroon ng ganyang investigasyon will eventually lead to Marcos Jr.? Siyempre, hindi niya gagawin yun, mga kababayan. Kaya nga ito ang nangyayari. Out of compliance, they appear to be doing something, pero sa talaga namang wala ng katuturan ang ginagawa nila. For example, ito ngayon, dahil mukhang naririnig na nila ang ugong-ugong that Magalong cannot be controlled and he wants to speak out and reveal ang mga kahindik-hindik na mga investigasyon na kanyang nakuha dito po sa kanyang pagiging bahagi ng Independent Commission on Infrastructure or the ICI. Ngayon po nagpahayag itong pambansang barker ni Marcos na si Aling Claire Marites, ang butangera ng palasyo. Butangera ng palasyo. Sabi niya, tinitingnan daw ng Pangulo ni Marcos Jr. ang possibility of a conflict of interest kay Mayor Magalong dahil isa siyang politiko, aktibo siyang alkalde, at may possibility po na may mga proyektong naganap sa kanyang lungsod. O kaya, mayroon siyang konflikto sa ilang political personalities na hindi kalinyada sa kanyang grupo. Yun ang gustong palabasin ni Marcos at nila sa palasyo, no? Nila Bersamin. No? O by the way, si Lolo Lucas Bersamin hindi nagpahuli. Itinuro po siya ni former Undersecretary ng DPWH itong si Bernardo na 15% ang kinakatay niya. At ang tagakatay niya, itong si Ulaybar ng DepEd, no? Para hindi halata, sa DepEd idinadaan. No? Baka hindi ito flood control, kundi mga school buildings ito o iba pang projects. Bakit taga DepEd? Pero hindi naman po magni-name drop ng ganong kalakas ang loob ni Ulaybar, Yusek din ito, ang kulukoy na ito, na hindi totoo na ipinag-utos ni Lolo Lucas Bersamin, ano? Ang 15%, 15 yan boss ha? 15 yan boss, 15. 15%. Mantakin mo, 2.7 billion ang hininga ng 15%. Allegedly, ni Lolo Lucas Bersamin. Aba,
Magkano po yon? So mga 350 million pesos po yon, estimated. At ang tirador niya, itong taga Department of Education. So parang hindi siguro ito flood control. Ibang usapan ito, no? Baka school building construction o whatever other infra projects na dumadaan sa DepEd. Dahil kung flood control, nakasentro yon sa DPWH, ano? Mga kababayan. So, todo depensa din po ito si Lolo Lucas Bersamin, ano? Dapat po ang kanyang ginawa, kung may delikadesang natitira sa kanyang pagkatao, sabi niya, my untarnished record will speak for itself. Bugok. Yun po ay luma na nang ikaw ay ma-appoint ni Pangulong Duterte at nang wala na si Pangulong Duterte, nag-iba na ang tono mo. Ikaw nga at ang anak mo, itinuturo, pinagtakpan lang ni John Vic Rimulya, itong allegedly ang inyong pangungontrata ni Saldico, allegedly, hinggil sa 8 billion pesos, overpriced na mga rifles, numbering to around 80,000 sa Philippine National Police, na supply sana, na pinalagan allegedly ni General Diwata Torre, kaya siya nahulog sa kanyang tore ng kahambugan. Okay? So, ang dapat ginawa nito ni Marcos, sinabihan niya si Bersamin, mag-leave of absence ka muna, tatang, para magkaroon ng investigasyon. Sapagkat siya po ang right hand ni Marcos, no? Among the cabinet secretaries, si Bersamin po ang tinatawag na primus inter pares, the first among equals. Ayun. So, hindi siya presidente, pero he can directly sign documents and memorandum and other proclamation orders of the president or executive orders by authority of the president. Ganyan po ang kanyang tungkulin at ang degree ng otoridad na ibinibigay dito kay Lolo Lucas Bersamin, ano? So yan po ay primus inter pares among the cabinet officials. So out of delicadeza, kung hindi po siya magkakaroon ng hiya dahil nasanay na ang mga cabinet officials ni Marcos na mga walang hiya, sa kagaya po ni Marcos mismo at ni Romualdez, di dapat si Marcos, sinabihan niya si Lolo Lucas Bersamin, pwede ba mag-tender ka muna ng leave of absence from your office upang mabuksan ng investigasyon itong pagkakasangkot mo sa 15, boss! 15! 15% ang kanyang kutong according kay Yusek Bernardo. Wala din siya pong iba pang ipinakitang counter evidence maliban po sa todo denial. Ganon din po kay Romualdez. Ito lang po ang gusto nating sabihin. Ano? Kung nagsisinungaling po ito si Bernardo, bakit sa dinami-daming mga cabinet officials ni Marcos, tinumbok niya talaga itong si Lucas Bersamin? Why? Kasi po, totoo na nangialam at nakikialam siya gamit ng kanyang poder. Matagal na po tayong nakakarinig ng ganyan. In fact, may isang cabinet secretary ba ang equivalent or undersecretary ng chairperson ng isang agency of government, sinabihan niya na para mapabilis ang mga proyekto ng presidente dahil ikaw ay appointed ng previous president, umalis ka na, mag-resign ka na. Otherwise, mapipilitan kaming ipurso ang kaso na isasampa laban sa iyo. Nanahimik na lang po itong kasama ko dati sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Iba po yan si Lucas Bersamin mag-operate, no? Ganyan po, no? Sabi nilang ging na nanonood siya. Good evening to everyone. Ayun. Rosana Pai Puentes, Wawi Jones. Cheers! From New Zealand, kamusta kay Hannah Bro, kay Chichik Jones at kay Biggie Jones. Wawi Jones. Mga pamilya po ito namin doon sa New Zealand. Mga kababayan, out of delicadeza, if Lucas Bersamin, given his stature and position in the cabinet, ay dapat po nagtender ito ng leave of absence kung hindi man outright resignation. Pero wala po sa bokabularyo ng mga tauhan at kay Marcos mismo ang tinatawag na delikadesa. Ayun. So kung hindi po siya nag-resign, kagaya ng ginawa din po ni Manny Bunuan ng DPWH, sindikato din ng Kolokoy,
ang anak niya involved sa tinatawag na kontraktor na nangungontrata sa mga flood control projects at iba pang anomalya. At may conflict of interest yun sapagkat anak niya mismo ay nasa pamunuan ng isang malaking nangungontrata ng mga flood control at iba pang infra projects. No? Subalit ito ay pasimpleng itinago ni Bunuan. At nang sumambulat ang iskandalong ito, nagkukunwari-kunwari pa siya na wala siyang alam. Pero ang mga tauhan niya, hindi lamang ang mga undersecretary niya kagaya nila Bernardo at nila Cabral na kabalan, kung sa Ilonggo kabalan, kibulan o kalos, makapal ang pagmumuka. Aba, hindi pa sumambulat ang galit ng taong bayan, hindi pa nag-resign itong si Bunuan.